Alright, so yung match cover, ito yung Husky 150 kapag walang upuan, ganyan yung tsura niya. So dito muna tayo sa battery niya. Consider nyo yun kapag bibili kayo ng scooter. Ayan, ito yung pinaka nagustuhan ko match cover. Yung battery niya nakatayo, parang 4 wheels din ano. So hindi ka mag-aalalang matapon yung fluid dun sa loob kapag nagpalit ka ng battery. Yung SYM ang ginamit nila dito is gel. So napakagandang klaseng battery nito. So 12 volts siya, AAH. At ito makikita nyo dyan, may sulat na Taiwan. So nandyan nakalagay kapag nalobat yung battery nyo, pwedeng yung charge. Then ito, match cover yung kanyang scanner, parang pang 4 wheels na rin ano. 16 pin siya pero yun lang yung mga merong connection. Ayan. Alright. Tapos ito match cover. Buti nga ito, meron siyang cover. Ayan oh. Tinitingnan namin baka mamaya dito pumasok kasi dito sa kabila match cover walang takip. Mahirap kung dyan pumasok yung ahas no. Then ito match cover. Napakaganda ng kanilang ginawa dito, nakabalot. Although yung iba wala tulad nito. So sana buo na siya hanggang dito no, na naka-insulator. Tapos ayan match cover yung kanyang fuse. So 25 amperes. Power niya EFI, light, standby. So dito naman tayo match cover. Ayun oh, tingnan niyo dito. 'Di ba? Secure na secure. Hindi magkakadikit yan match cover kung sakaling madikit nila yung tools nila no. Kasi may cover. So napakaganda. At ito din, match cover tingnan niyo naman. Balot na balot kasi yan match cover yung positive negative na yan pagka nagkadikit. Napakadelikado niyan. Kaya no, napakaganda, may secure siya ng ganito oh. So ayan match cover. Actually natatakot akong magturo-turo dito kasi parang naalala ko nandito yung ahas no. Ayan. Tapos ito naman tangke niya match cover, talagang parang tangking Tamiya na siya. Ayun oh. 15 liters ang full tank nito pa. So parang totoo din kasi nga napakalaki. Tingnan niyo naman. Oh, parang pang Tamiya na ng mga sasakyan ano, 15 liters. Tapos meron pa dito sa baba. So ito yung side cover niya dito, yung pairings niya. Ayan. Tapos ito rin mga cover, maganda yung mga electrical. Kaya natin to tinanggal kasi hindi natin makita no. Ayan. Hanggang sa pumasok siya dito mga cover, kaya natanggal natin to no. Nagtanggal tayo dito kasi actually natatakot pa ako dito mga cover kahit na nakuha natin. Ayan. Nung pag gano'n natin, nandito siya. Ayan makaka-discover. Asan kaya yung ulo niya? Kaya lang natin to natanggal. Doon naman tayo sa kanyang, tapos na tayo sa tangke. Ito naman match cover ang nagustuhan ko dito. Napakalaki ng kanyang unit swing. Yung kanyang shock, no? Yung suspension niya. Tapos ito match cover, kunin natin yung pangano ko. Yung caliper ko, ayan. Sukatan natin para pakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki, no? Ayan. Zero natin. Ito match cover, ha. Sukatan natin yung pinakamalaki niyang spring. So, sa gitna. Ayan. So, yung match cover, nasukat natin 80.4 mm. Ayan. Tapos ito naman match cover, dito naman tayo sa makina. Ayan, ito yung coolant reservoir nya, no? So dito nyo bubuksan kapag magdadagdag ng coolant. Ayan yung tangke sa baba. Tapos ito, dito tayo sa makina. Tignan nyo yung intake manifold nya. Ayan, yung air cleaner, no? Kasi ito yung air cleaner nya match cover. Ayan. So papunta doon. Kita nyo naman yung ginamit dito. Aluminum siya match cover. Tapos pagdating dun sa kanyang coolant, ito yung coolant tank nya. Ayan, pakita ko lang. Ito yung coolant tank nya, may cover siya. No? Tapos ito yung lower hose, ayan. Pagdating dun sa kabila match cover, ayan. Ayun siya oh. Ayan, ito siya. Ayan. Ayan match cover, ayan. So napaka-solid, aluminum din yung ginamit. Dito sa baba, match cover papuntang engine. Ayun oh. Yan. So papuntang engine niya. Tapos ito naman yung kanyang fuel injected siya, match cover. Ayan oh.
Ayan, sa gasolina to. Ito yung kanyang supply. So kapag ka sinundan mo tong hose na to, ayun siya mga cover, ayan. Ito siya, ayan. So ito yung sa tangke, paglabas nung fuel pump mga cover, pupunta sa dun sa ilalim hanggang dito siya. So kita nyo, linagyan pa nila ng cover to para yung hose hindi talaga mag-init. So may protection siya. So napakaganda, no? Ayan, ito yung kanyang fuel injector. Tapos mga cover, ayun, mayroon yung kanyang spark plug. Kita nyo, ayan. Yung tambutso niya, pakita ko sa inyo, meron na rin siyang oxygen sensor, ayan. Diba? Napaka-solid. So ito mga cover, ignition coil. Alright. So ngayon mga cover, ibabalik na natin tong fairings niya. At dito kasi siya lumabas yung tapos pumasok siya ulit. Alright, so yung mga cover, napakita ko na sa inyo yung engine nito. So isa yung i-consider nyo yun kapag bibili kayo ng scooter. Kasi yung iba mga cover gawa sa plastic. Pero mas matibay kasi yung gawa sa aluminum. Dati pa yung mga ginawang sasakyan, aluminum yan. So ngayon na lang yung plastic yung pinakataas ng radiator, tsaka yung intake manifold. Ngayon na lang nauso yung plastic. Although, ginawa naman siya na medyo matibay. Pero mas matibay pa rin siyempre yung aluminum, no? So, ito, intake niya, aluminum. Sa coolant, aluminum din. Tsaka yung papunta sa makina, no? At maganda. Nakita nyo naman, napaka-solid niya, mga cover. So, yun pa lang, isang matibay na pyesa na yun. Pwede na! So, yung mga cover, ibalik ko na to kasi 4:30 na baka umuwi na si Mrs. Actually, hindi pa niya to alam na meron akong ahas na nakita sa loob kasi mag-aalala yun, ano. Pero naitawag ko na to sa Micho ko, si MMPI. Sabi nga nila, wala naman tayong binuksan nga dito, no? Yun lang naman yung cover kasi nga hindi natin pwedeng hindi buksan kaagad. Baka mamaya umalis yung ahas dito sa loob, dito pumunta sa bahay. Dito naman magtago at baka lumaki yun, ano. At least nakakuha natin at yun nga lang, no, mga cover. Hindi ko na alam kung saan dinala ni Kuya. Nasa ako. Ayun, no? Salamat boss. Yung nagpatulong ako, pero ako nga hindi ko nga pinatay yung ahas. Napakahirap talaga ma-cover kapag may ahas sa motor mo. Hanggang ngayon kinikilibutan pa rin ako dahil naalala ko nga na baka mamaya meron pa dito. So tinignan ko naman, wala naman na. At sana nga wala na talaga at wag na din sanang magkaroon ng ahas ulit ito, no? So hindi natin alam kung galing sa kanila kasi maraming puno doon at saka may balete doon, ano? Kaya sabi nila kung di daw doon baka daw sa amin na. Pero nakapagtaka naman mga cover, sa tagal na namin dito hindi pa ako nakakita ng ganung ahas. Alright, so ito pakita ko na sa inyo mga cover yung mga pyesa. Dapat kapag nagbaklas kayo naka-organize katulad nito. Let's go. So yung mga cover ay yung upuan niya, ito yung sa battery, ito naman yung sa mga footrest. At ito kapag magtatanggal kayo ng mga bolts, ayan. So pag sama-samahin nyo kung saan nyo magkakalapit. Katulad nito sa upuan, tapos sa footrest.